Ayan, magandang araw mga kabataan, mga nakikinig sa YouTube at sa Facebook. Ayan, sa episode natin ngayon ng Pinoy Youth video na to, kasama ko si Pastor Brian ng Youth for Social Action. So, isa rin siyang pastor, ako hindi, like ko lang. Pero aktibo siya sa youth ministry din. Actually, ang gusto ko nga sa kanyang ministry, hindi lang siya sa loob ng church, kundi talagang nakababad din siya sa community. At talagang makikita mo yung hindi nakakulong sa apat na sulok ng church, yung kanilang ministry. So, dapat lang diba? Na hindi nakakulong sa loob ng simbahan. So, Brian, anong ministry ng Youth for Social Action? Kwento mo naman ng konti paano to nabuo. Okay. Nabuo ang Youth for Social Action nung nagkaroon ng kauna-unahang Youth Congress ang PCC-NYC. Mga 2009 yun. Then, magkakasama tayo dun Tapos, nagsimula lang siya nung nanawagan ang sila, tanda ko pa nun si Alban. Alban tawag niya, ng Jim. Jim naman. So, in-invite niya na lumika ng youth ministry, no? Sa iba-ibang klaseng youth ministry, depende doon sa pangangailangan at ano yung gusto mo niya. Tapos yun, nag-respond agad nun si Fred de Mesa. Tapos, tsaka nandun din si Ate Nori Corsega. So, nung after nun, ang ano pa nga nun tungkol sa social issues paano mag-respond ang youth sa social issues. So, tapos nun, nag-meeting na, tapos bumuo na ng yung mga mangyayari. Tapos pagtapos nung Youth Congress, immediate nun, nagpatawag na agad ako ng meeting. Unang meeting nga namin nun sa MOA. MOA. Tapos nagkaroon ng series na pag-aaral yun. Tapos yun yan, nagdire-diretso na hanggang sa ito na ang Youth for Social Action. Saka balita ako, may isa kayong magandang project ngayon kasi alam naman natin, yung mga kabataan natin ngayon, lalong-lalo na kailangan nila ng belongingness. Maraming napapabilang sa frat. Tapos balita ko, meron kayong project para abutin yung mga frat boys na ito. Itong namin, ang tawag namin dito ay fratting peace. So yung kalimitan, di ba, pag kukwentuhan, anong frat mo? Sabihin, prating gutom. So sabi namin, ang problema kasi ng youth ngayon, especially yung mga involved sa gang, at saka sa frat, yung war, gang war. So, naisip namin na naglalayon din kami bilang isang Kristiyano, no? At tagasunod ng Panginoon, kailangan natin isulong ang kapayapaan sa hindi lang pansarili, kung hindi pang komunidad, no? So, ganun yung at fratting peace, Frat and Gang Alliance for Peace Community. May dito lang sabihin niya na, fratting peace. So, ano yun? Fratting peace, semicolon, Frat and Gang Alliance for Peace Community. Parang maganda rin yung konsepto kasi pinagtatabi yung frat at yung peace. Madalas nga, ilang taon ba usually yung mga na-involved na sa frat ngayon? Mga college age ba yan? Actually, nag-i-start siya ng as low as elementary. No, may mga data kami na elementary pa lang, grade 5. Grade 5. Grade 5 hanggang hanggang college. Ibig sabihin kahit pag frat war, sumasali din yung mga to? Oo, usually kasi siyempre pag yung stage na yan, ngayon yung parang naghahanap sila ng identity nila yan. No? So, nakikita nila na yun nga, yung pagsasali. Siyempre, kung magkakasama sila sa eskwelahan o sa community, barkada, nahihimok na sila sumama doon sa mga frat. So, yun doon na nagsisimula yun. Lakas pa man din ang hatak ng barkada ngayon. Yung mga yung inaabot ng program ng fratting peace, saang area, saang city? Actually, ang prinsipyo namin ngayon, kasi ang isa sa mga gawain ng Youth for Social Action, yung community organization
masking. So ang ano namin, ang aming polisiya, no, kung saan ka nakatira, doon ka mag-organize. So kunyari, yun nga, yung apat namin nag-exist ngayon, no, na area, Tondo, Pasig, Taguig, at saka San Pedro, Pasita. So dun sa mga lugar na yun, meron kayong organizers? Oo, may organizer talaga doon. At doon sila mismo talaga nakatira. Kasi, unang-una, bakit ganun ang ano namin, ang aming prinsipyo, no? Unang-una kasi, less cost, tapos yung credibility. Kasi taga-ron ka kilala ka. So, more or malaki yung porsyento na magkakilala kayo sa community, no? So, ang ginagawa lang namin, yung mga community organizer namin, tinitrain lang namin sila for 10 months. Matagal din 10 months. Kasi ano yung kailangan na, kasi kailangan namin gumawa ng, ng isang batayan na para doon kami huhugot kung paano namin ipepresenta ang mabuting balita sa komunidad. Kasi, alam natin ang mabuting balita, no? Ang problema, yung strategy, yung papaano, yung mga ideas at kung ano-ano pa, doon tayo magkakatalo-talo kung paano i-present talaga yung mabuting. So, ibig sabihin, hindi ka pwede pumunta sa community, tapos sasabihin mo, naligtas ka na ba? Hindi gano'n. Hindi gano'n. Kasi parang yun. ambush mo na, parang gano'n. No? Tsaka isa pa, ang sa amin, no, bilang manggagawa ng Panginoon, ni-redefine namin ibig sabihin ng simbahan. Tama. Feeling ko, applicable yan lalo na sa panahon natin ngayon. Minsan, ang tingin sa simbahan, parang laging nakadamit ng maayos, naka-long sleeve, minsan naka-necktie, tapos mababait, yung mga nandun. Or minsan, meron ding impression na hypocrites, minsan yung mga nagpupunta sa church. Kaya siguro maganda ma-redefine natin yung pagtingin at maging relevant yung church sa buhay. Hindi lang yung mga nasa loob ng simbahan, kundi mas lalo yung mga kung tutuusin, hindi na talaga pumapasok sa simbahan. Actually, kino-consider na namin, kasi once or twice a week, bumababa sa community yung mga organizer. So, ang namin doon, kino-consider na namin yun as a church na. Kasi ang tingin namin doon, hindi na namin kailangan sila, di ba, may mga structured na simbahan. Hindi na namin sila hinihimok na, gusto namin na mangyari, no? Pumunta sila sa church. Pero, ang lang namin is, yun na mismo, yung gathering namin, kunyari, tambay, no? Tapos kwentuhan, it's a form of advice. Naka-integrate na doon yung mabuting balita. At kino-consider na namin siyang simbahan. So, ganun yung pagtingin namin. Kaya kung bakit medyo, alam mo yun, siguro, yung ibang simbahan din sa amin medyo progresibo o alam mo yun. So, hindi naman namin sila masisi. Kasi, ang lang namin ay tumutugon lang kami doon sa ano ba yung pagkakatawag natin bilang isang Kristiyano. Kasi kailangan din talagang abutin yung mga kasi sabi namin, walang ibang mangunguna sa pag-abot sa mga prat kung hindi tayo mga Kristiyano, ang simbahan mismo. Saka nakikita ko nga doon, siyempre, kung hindi mo sila mahatak sa loob ng simbahan, ikaw na pumunta sa kanila, di ba? Parang maalala mo yung programa ni Flavier na Doctors to the Barrio? Kasi mga taga-barrio, na magpunta sa bayan para magpunta sa hospital. Yung doktor ngayon, yung ipadala mo doon sa barrio. Kasi doon yung mas kailangan, di ba? Mas less cost yun. Tsaka mas effective, mas efficient kaysa dadalhin natin sila sa loob ng tsaka nakaugat ka talaga sa community, no? Makikita mo talaga yung realidad na nangyayari sa community. Magandang framework yan. So, given yung mga experiences mo sa youth ministry tsaka sa ganitong klase ng ministry, kasi ito, tinatanong ko lahat sa mga ini-interview ko din. Ano yung, tingin mo, yung top 3 challenges na kinaharapan ng mga kabataang Pinoy ngayon? Ngayon? Number 1 siguro yung yung identity, no?
sa akin, kailangan alamin ng isang kabataan ano ba yung identity niya, no? Kasi kung ang sasabihin niya at kung ipo-project niya sa sarili niya kung ano-ano lang siya, dahil uso o dahil sabi ng barkada, yung peer pressure o whatever na kung wala siyang matinding at hindi siya nakaugat doon sa identity niya, magsusway talaga siya. Alam mo yun, saan dadalhin talaga siya yung takbo ng lipunan. Yung pangalawa siguro yung commitment, no? Isa rin sa mga dahilan kung bakit youth din yung namin kasi gusto namin tibagin din yung kaisipan ng mga matatanda. Ay, bata yan, wala pa man yan, wala. Ang nasa isip niyan, barkada, laro, no, lahat, no. Ito, gusto namin turuan ng mga kabataan na magkaroon ng sense of responsibility, no, yung commitment, no. Nandun talaga na kapag naniwala sila doon sa sinasabi mo o yung minumungkahi mong pwedeng gawin para sa community, at kapag nabili nila yun, at kapag alam mo yun, yung talagang inangkin nila yun, mag-stick sila ron, no? Kahit anong mangyari, no? Sabi nga namin, isa sa mga pamantayan namin sa Youth for Social Action ay hanggang saan yung kaya mong ibigay para sa Panginoon. Kasi ang problema kasi ngayon ng simbahan, sinusukat tayo doon sa mga 15 minutes devotion, nabasa mo na ba yung mga librong ganito. Sa amin isa lang yung pamantayan namin. Handa kang mamatay para sa Panginoon at sa bayan. Yun yung pinaka, yun yung pinaka mataas na sasabihin ko, talagang spiritual growth, no? Kasi yun naman talaga din ang ginawa ng Panginoon, no? Binigay niya yung buhay niya. Hindi lang sa sarili niya, di ba? O hindi sa tao talaga, no? At sa komunidad. So, sa amin, yung ganong commitment, no? Na talagang, sabi nga namin, alam mo naman sa buhay sa ministry, masaya na kami, makakain kami ng 3 beses sa isang araw, no? Sa amin, kung kinakailangan na magutom kami, no? Para magsilbi sa Panginoon at sa bayan, gagawin namin yun. Yun yung gusto naming maituro sa mga kabataan. Tapos yung pangatlo siguro yung gusto namin na yung pangarap, no? Kasi problema ngayon, bihira ako makarinig ng kabataang yung gusto niya talagang yung pangarap niya kahit na yung dumadaan sa hirap ng buhay, no? Yung nakikita niya yung beyond yung present na situation niya, doon sa something in the future na pwede niyang pagtrabahuan, pwedeng maabot. O kasi parang ang nangyayari, no, sa frat, no, sasabihin nila, sige, okay na, di baling mamatay ako, ganito rin naman ang buhay ko, eh. So parang ang gusto namin, no, na kahit ganyan yung sitwasyon, yung kahirapan ng buhay, hindi yun yung magdidikta para tumigil ka sa pangarap sa buhay. No, na ang nga namin, ang pangarap nga namin na sa Youth for Social Action na kahit na mahirap, no, isang nabibilang sa mahirap na pamilya, nandun pa rin, no, sa puso't isipan yung pangarap niya sa sarili niya, hindi lang sa sarili niya, hindi lang sa pamilya niya, o hindi sa komunidad. Magandang pagpapalalim din yun ng character kasi yung may pangarap ka kasi meron kang hope, meron kang pag-asa, meron kang aakabutin. Kahit mahirap, pero alam mo, aabutin mo. So, ayan, salamat Pastor Brian. Bilang siguro pangwakas natin, anong masasabi mo ngayon sa mga kabataan natin na mga kabataan Kristiyano o kahit na hindi man sa Kristiyanong setting, kundi yung mga nangangarap maging leaders na mga kabataan or sabihin na nating advice in general sa mga kabataan? Siguro una, no, sa akin, unang-una na dapat maunawaan natin at makilala natin, no, kung sino at ano ang pinaglilingkuran natin, no? Magandang paggugutan natin
ating pagkilala, ating bakit tayo magkukumit, bakit tayo mangangarap, kasi para sa Panginoon, no? Kasi ako nasubukan din ko talaga na yung medyo nung bata-bata pa ako, no? Yung pagtulong sa kapwa, no? Nakabase sa pakiramdam, dahil masarap sa pakiramdam gagawin mo, or dahil meron kang ideology. Pero ito, no, dahil nangyari sa akin, no, nakilala ko ang Panginoon, nag-iba talaga, no, nag-iba yung pagtingin ko sa buhay ko. Siguro sa akin yun, no, sana ng mga kabataan na makilala niya talaga sino si Jesu Cristo. Pangalawa, no, huwag tayong magsawang mangarap, no? Kahit na ganito yung sitwasyon natin, no, hindi mo maintindihan ng politika ngayon, kaliwat kanan ng pagtaas ng langis, no? Yung tuition fee mo, no? Hindi mo alam kung paano mo at saan mo kukunin, no? Basta mga ganung mga issue. Tuloy lang tayo sa pangarap. Tsaka yung pagkapangarap natin, manindigan tayo na ito ang gagawin ko. Kasi ako naniniwala ako na kapag faithful tayo, ako lagi kong pina-quote sa mga youth, no, sinasabi ni Mother Teresa. Sabi niya na hindi tayo tinawag ng Panginoon para maging successful, no? Tinawag tayo ng Panginoon para maging faithful doon sa ginagawa natin. No? Kung kinakailangan na maging faithful ka sa pagiging estudyante, maging faithful ka sa pagiging estudyante, gawin mo the best, no? Kung nagtatrabaho ka na, no, yung mga young professional, maging faithful ka doon sa pagiging manggagawa mo, kung sa opisina ka ba, sa Makado, saan ka nagtatrabaho. Maging faithful ka ron, no? At iba't ibang larangan ng mga kabataan ngayon, no? So sa akin, yun yung aking pwedeng sa mga kabataan. Ayan. Salamat, Pastor Brian. So, muli po, kasama ko si Pastor Brian Paler ng Youth for Social Action. At hanggang sa muli nating episode sa ating Pinoy Youth Video Blog. Thanks.